Sa larangan ng basketball, isa sa pinakamainit na usapan at madalas nagiging mitya ng debate ay ang paksa kung sino ang pinakamahusay na kupunan sa lahat ng panahon o yung tinatawag nilang best team of all time. At may dalawang pangunahing kupunan sa NBA na umuusbong sa paksa na yan. Dalawang kupunan. Ang una, yung 1997 Chicago Bulls that features the Big Three. Si Michael Jordan, si Scottie Pippen at si Dennis Rodman. At yung pangalawang kupunan na umuusbong sa debate ng greatest team of all time ay itong 2017 Golden State Warriors that features the death lineup of Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, and Andre Iguodala, and especially ang kanilang best shooter na si Stephen Curry. Karamihan sa mga matandang taga-subaybay ng basketball, mas kumbinsido sila na ang best of all time na team ay itong 1997 Chicago Bulls. Sa kabilang banda naman, yung mga mas batang fans ng basketball, kumbinsido sila na ang best team of all time itong 2017 Golden State Warriors. Pero hindi na bago yung pagsasabong ng dalawang magkaibang henerasyon para mapatunayan kung sino yung mas mahusay o mas madunong. Sa katunayan yan, sabi ni George Orwell, every generation imagines itself to be more intelligent than the other one that went before it and wiser than the one that comes after it. Ngunit sa malapitang pagsusuri ng kasaysayan, bawat henerasyon merong patas na ambag sa kalakasan at kahinaan. Ito rin ang disposisyon ng henerasyon ng bayan ng Israel bago mamatay si Josue at maging matapos niyang mamatay. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Hukom. Makibukat kayo sa akin sa 2 kabanata. So sa nakalipas natin pag-aaral, pinag-aralan natin yung buong unang kabanata. Ngayon, pag-aaralan po natin yung buong 2 kabanata hanggang unang 6 na talata ng 3 kabanata. So, buong chapter 2, tsaka chapter 3, verse 1 to 6. So, medyo mahaba yung ating babasahin. Ito ang salita ng Panginoon. Judges chapter 2, verse 1 to 23, hanggang Judges chapter 3, verse 1 to 6. Umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal. Kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo at huwag kayong makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupaing ito. Inyong wasakin ang kanilang dambana. Ngunit hindi nyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Kaya't sinasabi ko ngayon, hindi ko sila papalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging mga kalaban ninyo, at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang salitang ito, sa lahat ng anak ni Israel, inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak, at kanilang tinawag ang pangalan sa dakong iyon na Bokim, at sila'y nag-alay doon sa Panginoon. Nang mapaalis na ni Josue ang taong bayan, pumaroon ang bawat isa sa mga anak ni Israel sa kaniyang mana upang angkinin ang lupa. Naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng araw ni Josue at sa lahat ng araw ng matatandang huling namatay kay Josue na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Verse 8, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon. Kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Heres sa maburol na lupain ng Ephraim na nasa hilaga ng bundok Gaas. Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Doon ay may ibang salinlahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Verse 11, ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, naglingkod sa mga Baal. Kanilang tinalikuran ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at sila'y yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Kanilang tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Astarte. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa mga manluloob.
Kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, ano pat sila'y hindi na makatagal sa kanilang mga kaaway. Saan man sila humayo, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila, sa ikasasama nila. Gaya ng ibinabala at isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mabuti. Kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Gayon may hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom, kundi sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ng mga iyon. Hindi nagtagal sila'y lumihis sa daanan na nilakaran ng kanilang mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sila sumunod sa kanilang mga halimbawa. Verse 18, tuwing maglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom at kanyang nililigtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat naaawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpahirap at ng api sa kanila. Ngunit pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos ng mas masama pa kaysa sa mga ninuno. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos, pinaglingkuran at niyuyukuran ng mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa ni ang kanilang mga pagmamatigas. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinuway ng bayang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang mga ninuno at hindi dininig ang aking tinig, kaya't hindi ko napapalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay, upang sa pamamagitan nila ay aking masubok ang Israel kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon, upang lakaran nila na gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon, sila'y hindi niya agad pinalayas ni ibinigay sila sa kamay ni Josue. Basahin po natin yung unang 6 na talata ng chapter 3. Ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ng mga Israelita na walang karanasan sa pakikipaglaban sa Kanaan. Iyon ay upang malaman sa mga salinlahi ng mga anak ni Israel ang pakikipaglabanan, upang turuan sa pakikipaglabanan ang mga hindi nakaranas nito noong una. Ang nabanggit ay ang 5 pinuno ng mga Filisteo, ang lahat ng mga Kanineo, mga Sidonio, mga Hiveo na naninirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. Ang mga ito ay upang subukin ng Israelita sa pamamagitan nila at malaman kung kanilang papakinggan ang mga utos ng Panginoon na kanyang iniutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. Kaya't ang mga anak ni Israel ay nanirahang kasama ng mga Kananeo, mga Heteo, mga Amoreo, mga Perizeo, mga Heveo, at mga Jebuseo. Kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging mga asawa nila at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. Saglit po tayong manalangin. Aming Ama, muli po kaming humaharap sa iyong salita at malibang paliwanagin mong katotohanan ito sa aming kanya-kanyang isip at puso, hindi namin ito mauunawaan. Kaya humihingi kami ng awa mo, O Diyos, ng iyong illuminating grace at nawa makita namin ang yaman ng iyong ebanghelyo sa umagang ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahaba ang ating teksto na binasa, pero onting pagbabalik tanaw lang para makuha natin yung konteksto netong Judges chapter 2 verse 1 to 23 hanggang chapter 3 to 6. Sa nakalipas nating pag-aaral, nakita natin doon yung kanilang paghahasik ng mga binhi ng apostasiya, sowing the seeds of apostasy. Ngayong umaga, makikita natin dito yung pag-ani na nila ng binhi ng apostasiya. Harvest time na, yung apostasy, yung pagtalikod sa Diyos na kanilang inihasik doon sa chapter 1, dito sa chapter 2, makikita na natin, aanihin na nila, hinug na yung bunga. At paano nga ba nila hinasik yung mga binhi ng apostasiya sa chapter 1? Sa dalawang bagay, kung naaalala natin, una, nilabag nila yung paraan ng Diyos. Ang utos sa kanila, dispossess the land of Canaan. Sakupin nila ito at lahat ay wala silang ititira. Kailangan nilang patayin ng mga Kananeo. Pero anong ginawa nila nung nahuli nila si Adoni-Bezek? Si Adoni-Bezek na mamumutol ng hinlalaki, ambis na patayin nila si Adoni-Bezek nung nahuli nila, ginantihan nila, pinutulan din nila ng hinlalaki. Yun yung una nilang kasalanan. Pangalawa nilang kasalanan na ginawa ay yung pagkompromis nila sa pagsakop. Ang utos sa kanila, dispossess the land. Pero ang ginawa nila, nung nahuli nila yung mga Kanineo, hindi nila pinatay. Ang ginawa nilang forced laborers.
mga tagalinis nila ng bahay, tagapagtanim, tagapag-igib nila, tagagawa ng mga trabaho dapat nila, at sila hayahay na sila. So ang utos, patayin ng mga Kananeo, ang ginawa nila, tinalo nga nila, pero hindi nila pinatay. Ginawa nilang forced laborers. So malinaw na nilabag nila ang utos ni Yahweh. At kung naalala natin sa ating nakalipas na pag-aaral, nabanggit ko doon yung sikulo o cycle na matutunto natin sa buong Book of Judges. Yung 5 steps ng cycle na ito, yung paglabag, pagpaparusa, pagsisisi, pagsagip, at pagkakampante. Paikot-ikot ito na istorya. Yung bayan ng Israel, lalabag sa Diyos. Gagawa sila ng masama sa paningin ng Panginoon, katulad ng sinabi sa verse 11 ng chapter 2. At pag gumawa sila ng paglabag, magagalit ang Diyos, aakyat ang galit ng Diyos sa kanila, sila'y paparusahan, magpapadala ng mga Jebuseo, Periseo, Hebuseo, at iba't ibang mga lahi sa Kanaan para sila'y parusahan. At pag sila'y pinarusahan, syempre maghihirap sila under the discipline of God, hihingi sila ng tulong ngayon, at pag humingi sila ng tulong, sila'y magsisisi. So, lalabag, paparusahan, magsisisi, at pag sila'y nagsisi, darating sa Diyos ang daing nila, ang kanilang mga tangis, magpapadala ang Diyos ng hukom, ng kanilang deliverer. Dadating na ngayon yung pagsagip ng Diyos sa kanila. At pag sila'y sinagip, syempre, darating yung time of peace, ayos na, wala na yung kalaban, magiging kampante. So, paglabag, pagpaparusa, pagsisisi, pagsagip, pagkakampante, at pag naging kampante, ulit na naman. Dahil kampante na, wala nang kalaban eh. Gawa ulit tayo kasalanan. Paulit-ulit na cycle and it doesn't get better. Pasama ng pasama habang rumorolyo yung panahon. Yan ang sikulo na makikita natin dito sa aklat ng mga hukom. At sa tuwing humihingi sila ng tulong mula sa Diyos dahil nakakaranas sila ng oppression, nagre-raise ang Panginoon ng mga hukom para sa kanila. At again, itong mga hukom na to, hindi ito mga taong nakasuot ng black robe at may hawak na palumpon o gavel. Wala ito sa eksena ng korte. Ang mga hukom na to ay mga civil and military rulers na nangunguna sa Israel, at ito'y tinataas ng Diyos para maging tagapagligtas nila doon sa kanilang current na oppressor. Pero hindi huwaran in itself itong mga judges in general, sila yung mga tagapagligtas lamang ng Israel. At nabanggit natin sa nakaraan natin pag-aaral na mas likely sa kanilang tawagin na anti-hero. Meron silang nagagawang tama, pero yung morality nila is not really worth imitating in general. At ngayon, punta na tayo sa ating teksto. Mahaba yung ating binasa, pero ganito natin tatanawin. Di ba pag bumili kayo ng bagong libro, pag binuklat ninyo may introduction, yung first 5 verses na itong chapter na to, introduction ito. Kung yung mga Biblia ninyo may pangkat-pangkat, makikita nyo nakahiwalay yung first 5 verses. So first 5 verses, introduction. Yung verse 6 hanggang 23, pagpapaliwanag nung laman ng first verses. Gets? Verse 1 to 5, introduction, papaliwanag kung ano yung mangyayari sa rest of the verses. So verse 6 hanggang 23, dito na mas pinapaliwanag pa yung nilahad dito sa first 5 verses. At nagsimula itong first 5 verses na to, yung introduction o prologue ng hukom. Makikita natin ito na mayroong nagpakita sa kanila, itong anghel ng Panginoon, angel of God. So, ang tanong dito, sino tong angel of God na ito? Mga kapatid, ito yung tinatawag sa theology na theophany o pre-incarnate appearance of the second person of the Trinity. At sa buong salaysay ng lumang tipan, maraming ulit nagpakita ang Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng theophany. Kung naaalala ninyo, yung nakipag-wrestle si Jacob sa angel of the Lord, doon sa Peniel, ito po yun. Ito rin yung angel of the Lord na nagpakita sa kanila dito sa Boshim o sa Bokim. At sabi ng angel of the Lord, sa verse 1, kailan may hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. So here's the promise. I will never break my covenant. Yan ang promise ng angel of the Lord, ng pre-incarnate na pagpapakita ng second person of the Trinity. I will never break my covenant, at mamaya makikita natin yung bigat ng salita na yan. Pagdating natin ng verse 2, lalo natin makikita kung sino tong angel of the Lord na to, kasi sabi niya, siya daw yung nag-ahon sa bayan ng Israel. Siya daw yung nag-deliver at nag-sustain sa bayan ng Israel. Tanong ko sa inyo mga kapatid, sino bang nag-deliver at nag-sustain sa bayan ng Israel? Hindi ba si Yahweh?
So makikita natin, hindi lang to basta ordinaryong mensahero lang ng Diyos. The fact na sa verse 2, sabi niya, siya daw ang nag-ahon at nagsustina sa bayan ng Israel. Ibig sabihin, Diyos mismo ito, itong kausap nila, itong angel of the Lord na ito. At sabi niya sa talata 3, dahil daw nilabag ng Israel ang utos niya, inutusan niyang ubusin ng mga Kananeyo, wag makipagkompromiso sa kanila, pero yun mismo yung ginawa ng Israel, nilabag nila yung utos ni Yahweh. Anong sinabi sa verse 3? Hindi niya daw aalisin yung mga Kananeyo sa kanila. Bagkus, itong mga Kananeyo na ito, magiging kalaban at bitag na para sa kanila. Kaya pagdating natin sa verse 4 to 5, makikita natin yung reaction ng Israel. So, verse 1, ang promise ng angel of the Lord, I will never break my covenant. Dagdag sa promise na yan, hindi ko na aalisin sa inyo yung Kananeyo. Magiging bitag at kalaban sila para sa inyo. Anong reaction ng bayan ng Israel sa verse 4 to 5? Tumangi sila ng husto. Tinawag nila ang lugar na yon na Bokim o ibig sabihin nun sa Hebreo ay lugar ng pagtangis. Ngayon, sa Kabanata 2, katulad na nabanggit ko kanina, hinug na yung mga binhi ng apostasiya na inihasik nila dun sa unang kabanata. Hindi na ito, handa na ang anihan ng bayan ng Diyos, handa na nilang anihin yung galit niya. Pero bago tayo maging matulin sa pagkondena dito sa kamangmangan ng bayan ng Israel, sa mga Israelita, mga kapatid, nawa maging banta at panawagan sa atin ang pag-aaral natin ngayong umaga patungkol sa kanya-kanya nating kalamigan sa Diyos. Sa pagsasawalang bahala natin ng mga biyaya niya na binibigay niya sa atin sa bawat panahon. Bawat puso natin ay may tendency for coldness. Meron tayong kanya-kanyang pabrika ng kalamigan sa loob natin. Ang bawat kaluluwa natin sa ating loob, naninirahan ng spirito ng apostasiya kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi tayo magiging mapagbantay at magiging prone tayo na kumalimot sa Diyos. Itong pag-ani ng apostasiya ng Israel ay isang kwento na malapit sa kanya-kanya nating paglakad bilang mananampalataya. Kaya mga kapatid, mangmang tayo kung iisipin natin na hindi ito mangyayari sa atin. So let us not read this story from afar. Salaminin natin yung kanya-kanya nating paglakad sa Diyos. Pero, here's the good thing. Sa kabila ng mga apostasiyang ito, walang katapatan ng bayan ng Israel, ang bayan ng Diyos, makikita natin dito yung overarching message na nananaig ang katapatan at kaawaan ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng mga tao. At dito nga natin mahahango yung ating central na mensahe, walang antas ng paglabag ang kayang likhain ng tao na sasapat ang lakas upang madaig ang awa ng Diyos. There is no amount of transgression that can be devised by men that is strong enough to overwhelm God's mercy. At dito sa pag-aaral natin ngayong umaga, meron tayong 3 bagay na makikita. 2 dyan, makita natin yung masalimuot na kaganapan, pero sa dulo, yung huli nating bahagi, makikita natin yung natatanging pagligtas sa kabila ng mga masalimuot na pangyayaring ito. Una natin titignan dyan, yung pagkalimot ng bagong henerasyon. Kasi kung mapapansin po ninyo dito sa verse 10, meron daw bagong henerasyon na umusbong, at ano daw yung description ng henerasyon na yon? Hindi nila kilala ang Diyos ni ang mga gawa ng Diyos para sa bayan ng Israel. They don't know God. Hindi rin nila alam yung works ni Yahweh para sa bayan ng Israel. At titignan natin, paano nga nangyari yan? Dito yung verse 6 to verse 10, makikita natin na yung writer netong Book of Judges, sabi ng mga theologians, si Samuel daw, yung verse 6 to 10, parang nag-backtrack muna. So, verse 1 to 5, introduction, verse 6 to 10, nag-backtrack ng onte, itong author. Bumalik siya dun sa panahon na buhay pa si Josue. Sinaad niya yung conquest, then pagdating natin sa verse 8, sinaad niya na patay na si Josue at yung mga elders. May binanggit na matatanda, di ba? Balik tayo dun sa chapter 1. Sa chapter 1, mga kapatid, patay na si Josue doon, pero buhay pa yung mga elders o mga matatanda ng Israel. So iba si Josue, iba din yung elders. Si Josue, yung kanilang leader. Yung elders, ayun yung mga bata pa nung panahon ni Josue. Pero buhay pa sila nung chapter 1. Pagdating natin dito sa chapter 2, specifically verse 6 to 9, dito na sinaad na namatay na yung mga elders. So anong ibig sabihin? Doon sa chapter 1, nung nagkompromiso, itong mga Israelita, buhay pa yung elders sila. Although wala na si Josue, nandun pa yung mga elders. Pero, verse 6 to 9, sabi,
patay na daw itong mga elders na ito. At dahil nga sa una nating punto, ang pamagat nito ay pagkalimot ng bagong henerasyon, titignan natin yung dalawang bagay na naging forgetful itong new generation na binabanggit na umusbong. May kita natin dito na sabi dito sa verse 10, basahin ko uli, ang buhong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang magulang, doon ay may ibang salin lahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Ito yung first thing na kinalimutan ng henerasyon na ito na bagong usbong. Nilimot nila na tinawag sila para sa pakikibaka. Nilimot nila na tinawag sila para sa pakikipagdigma. Naalala niyo ba yung generation nila Joshua? Pag umatras tayo ng isang aklat sa book of Joshua, makikita natin, Joshua chapter 10 verse 40. Ayan yung basahin ko. Joshua chapter 10 verse 40, ito yung description ng generation muna nila Joshua. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon at walang itinirang buhay ayon sa ipinag-uutos ni Yahweh ang Diyos ng Israel. So nakita ninyo natin yung former generation nila Josue, pag meron silang sinakop, nililipol nila. They were men of war. Sanay itong generation nila Joshua sa pakikipagdigma. Malalakas ito. Hindi itong mga weakling na mga lalaki. Sila yung mga matitibay, matatapang nakikipagdigma. Pero itong generation, balik tayo sa teksto natin, na umusbong na hindi daw kilala ang Panginoon, ano yung una nilang nilimot? Nilimot nila na tinawag sila sa pakikipagdigma. Punta tayo ng chapter 3 verse 1. Basahin natin yung unang sinabi dito. Sabi na hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. So ibig sabihin, itong new generation na to, wala na silang alam sa gera. Wala na silang alam sa conquest, wala na silang alam sa warfare. Bakit? Kasi umusbong sila mula sa generation na pampered. Umusbong sila sa generation na nakikipagkompromiso. Umusbong sila sa generation na mayroon silang mga forced laborers na madali ang buhay nila. Kaya nung naglakihan itong generation na to, wala silang alam sa pakikipagdigma. Kaya ganun-ganun na lang silang inalipin ng mga Cananeo sa mga susunod na chapter. Kasi mahihina sila Wala silang alam sa conquest Paano sila makikipaglaban sa mga Canaanites? Sanay sila na madali ang buhay nila. Yan ang description nila. Nalimot nila na tinawag sila sa pakikipagdigma. Kaya anong makikita natin dito, mga kapatid? Makikita natin na sa palagi ang pagpili ng kaginhawaan, walang paglagong magaganap. Di ba, may kasabihan, comfort is the cemetery of progress. Yung pagkaginhawa, yung palagi ang pagpili ng ginhawa, yan daw ang libingan ng progreso. Hindi ka nalalago. Pag laging comfort ang pinipili mo, yun yung nangyari sa bayan ng Israel Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, we are called to be uncomfortable. We are called for war. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lagi ang madali ang buhay natin. Actually, the moment na pumasok ka sa Christianity, pumasok ka na sa gera. Meron kang tatlong kalaban, kapatid. Ano yun? Sabi ni Martin Luther, meron daw tayong tatlong kalaban The world, the flesh, and Satan. Yan yung tatlo nating kalaban. And mind you, mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, itong mundo, sarili mong kasalanan, at si Satanas, hindi yan papayag yung tatlong yan na manalo ka. Kaya hindi ka pwede maging mahina. Kailangan mong maging malakas. Anong sinabi ni C.S. Lewis? If you want a comfortable life, I don't recommend Christianity. Kasi hindi komportable ang Kristyanismo, ang pagsunod sa Diyos. You are made to war. You are called for war. Ano mababasa natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 2? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 2, fight the good fight of faith. Ibig sabihin, ang pananampalataya, kalakip nun yung fight, kalakip nun yung pakikipaglaban. Sinabi niya kay Timoteo, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kapatid, ganito rin sa atin yan. The moment na nilapat natin ang pananampalataya natin kay Hesus Kristo, dinraft na natin yung sarili natin sa gera sa mundo,
sa sarili nating kasalanan at kay Satanas. At uulitin ko, hindi papayag yung tatlong yan na matatalo sila. Ikaw ba papayag ka? Pero hindi naman tayo iniwan ng Biblia na walang muwang. Meron sinabi sa Ephesians 6, paano daw natin matatalo? Itong tatlong kalaban natin, put on the full armor of God. Di ba? Helmet of salvation, shield of faith, sword of the Spirit, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes for the readiness of the gospel. Bakit ba gagamit ng imagery si Apostle Paul ng uniforme ng isang sundalong makikipagdigma kung ang buhay Kristiyano hindi pakikipagdigma? Dahil ang buhay Kristiyano, the moment that you believed in Jesus Christ, nakipagdeklara ka na ng gera sa mundo, sa iyong sariling kasalanan, at kay Satanas. At itong henerasyon na ito, itong bagong henerasyon na umusbong, wala silang alam dito sa fight na ito. Wala silang alam dito sa battle na ito. Ano ang naging resulta niyan? Nakontento na silang mag-cohabitate with the Canaanites. Paano? Hindi nila matalo So dahil hindi nila matalo itong mga Kananeo na inutos ni Yahweh sa kanilang talunin, hindi na nila matalo, sige, cohabitate na lang tayo. Baka mag-live harmonious naman tayo Total, di na kita matalo Anong nangyari? Lalong kompromiso. At pag tinignan natin sa mga susunod na chapter, hindi, nanganak yung kasalanan na yun, sinasamba na nila yung Diyos ng mga Kananeo, sinasamba na nila si Ashtaroth, pati si Baal, kinalimutan nila si Yahweh. So consistent yung text, hindi na nila alam kung sino si Yahweh, ni ang mga gawa ni Yahweh para sa kanila. Yun yung unang nilimot ng henerasyon na ito. Nilimot nila, tinawag sila para sa pakikipagdigma. Pangalawa nilang nilimot dyan, nilimot nila ang pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Di ba sinabi, hindi daw nila alam yung gawa ni Yahweh? Hindi nila alam yung mga bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel? Lumagay kayo dun sa sitwasyon ng henerasyon na ito. Meron kayong mga magulang na Israelita na tinubos ni Yahweh mula sa Ehipto, inutusang i-conquer itong bayan ng Canaan. Ngayon, pinalaki ka ng magulang na yon. Sa tingin mo ba, hindi ko kwento sa'yo ng magulang mo yung mga pangyayari sa nakalipas? So, paano nagme-make sense itong text na to? Sabi, hindi daw nila alam kung ano yung gawa ni Yahweh para sa Israel. Ilagay natin sa tamang perspektibo. Meron lang yan dalawang option. Kung bakit hindi nila alam ang gawa ni Yahweh para sa bayang Israel. Dalawang option lang. First option, hindi sila tinuruan ng kanilang magulang. That's one. Possible ba yun? Another option, tinuruan sila pero hindi sila nakinig. That's another option. So alin doon yung mas plausible? Mga kapatid, malamang sa malamang, tinuruan sila ng kanilang mga magulang. Pero itong mga turo na ito sa kanila, patungkol sa mga dakilang gawa ni Yahweh para sa bayan ng Israel, maaaring tinuring lang nila na kwentong matatanda ito. Mga alamat, mga kwentong pamahiin lamang. Total, hindi naman nila naranasan Galing sila sa henerasyon na komportable Anong malay nila sa paglalakbay sa disyerto? So kahit kinuwento sa kanila ito, hindi naman tumimo sa kanila pagkat sila mismo hindi nila naranasan itong mga pisikal na manifestasyon at tinig ng Diyos na naririnig nila mula sa kalangitan. Maaaring narinig nila ang kwento ng paglikha. Kinuwento sa kanila ito ng kanilang magulang na kung paanong sa binhi daw ni Eva, uusbong ang tagapagligtas na babaliktad sa lahat ng sumpang binigay ni Satanas sa sangkatauhan. Maaring narinig din nila kung paano tinuldukan ng Diyos ang kamangmangan ng mga makasalanang nagkakaisa doon sa Tore ng Babel para abutin ang trono ng Diyos. Malamang ay narinig din nila ang kwento tungkol sa pamilya ni Noe na niligtas ng Diyos sa dakilang baha. Maaring narinig din nila ang kwento kung paano nakipagtipan ang Diyos kay Abraham at pinangakong siya ay magiging dakilang bayan at sa pamamagitan ng kanyang binhi, lahat ng bayan ay magiging pinagpala. Maaring narinig din nila ang kwento ni Josue at kung paano ginamit siya ng Diyos para ipreserba ang kanilang salinlahi mula sa matinding tagutom. At kung paano hinirang ng Diyos si Moises para sila'y palayain sa bayan ng Ehipto at kung paano pinarusahan ng Diyos ang bayan ng Ehipto sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 salot at kung paano hinati ng Diyos ang dagat na pula para sila'y maligtas. Maaring alam nila ang kwento kung paano sila sinustina ng Diyos doon sa kanilang paglalakbay mula sa disyerto.
at kung paanong inutos ng Diyos na kanilang aariin at mamanahin ang lupang ipinangako sa kanila sa pamamagitan ni Josue at sa mga susunod pang henerasyon. Alam nila itong mga kwentong ito. All these great stories, alam nila ito. Pero dahil nga hindi sila mismo naka-experience nito, ano naman? Okay, alam namin yan. Ano naman? Basta kami dito, wala kaming gera, cohabitate with the pagans, komportable ang buhay, anong pakinabang sa mga storya na yan? Ayan ang nangyari sa bayan ng Israel. Lahat ng ito'y kanilang narinig. Ngunit narinig nila mula sa malayo. Hindi sila mismo ang nakaranas ng mga ito. Meron ba akong kinakausap ngayong umaga? Kahit itong binabasa natin Book of Judges, may tendency na ituring lang natin to na parang alamat lang noon. Alam nyo, anong pinakamalala niyan? Kahit yung kwento ng krus ni Kristo, pwede nating itrato na kwentong matanda na lang. Total, matagal na yun. 2,000 years ago na yung kwento na yun eh. Bakit papaulit-ulit na kinukwento dito sa pulpitong ito? Yan ang pinakamalala, mga kapatid. Itrato natin itong mga dakilang gawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang mga tao bilang mga kwentong matanda na lang. Diyan nalaglag ang bayan ng Israel. Malaking banta ito. Maaaring kilala mo ang Diyos, pero hindi mo kilala ang Diyos. Nauunawaan ba natin? Maaaring kilala natin ang Diyos, pero hindi natin kilala ang Diyos. Kilala mo lang ang Diyos from afar. Yung image of Christ na nasa isip mo, isang lalaki lang na nakaputing robe, balbasarado, nandun sa Lord's Supper na painting sa dining area ninyo. Pero higit dun, wala na. You have no share of the resurrecting power of Christ. Meron ka bang sariling testimonya na ikaw mismo nakaranas ng mga kapangyarihan ng Diyos? Walang anumang ibig sabihin sa akin, mga kapatid, kahit nakailang systematic theology ka pa nang nabasa, kahit skilled ka pa sa eschatology and church history, the question is, naramdaman mo na ba itong resurrecting power, salvific power of Jesus Christ on the cross for you? Kahit may collection ka pa ng testimony ng lahat ng faithful Christian, ikaw ba mismo, naranasan mo bang ibangon ni Kristo ang iyong kaluluwa mula sa kasalanan at kamatayan at ilapat ang pananampalataya sa Kanya? Malaking banta ito, dito nalaglag ang bayan ng Israel. Kaya anong mensahe sa atin dito sa unang bahagi? Ang mensahe sa atin ito ay matuto tayong lumaban. Labanan ng dalawang bagay. Una, kalamyaan sa pananampalataya. Pangalawa, labanan natin yung kalamigan sa pananampalataya. Si Jonathan Edwards, nung 19 years old siya, nagsulat siya ng 70 resolutions. 19 years old. Nagsulat siya ng 70 na listahan ng mga bagay na kumbinsido siyang gawin hanggang mamatay siya. At isa sa kanyang resolution, itong resolution number 56. Sinabi niya, resolve never to give over, nor in the least to slacken my fight with my own corruptions, however unsuccessful I may be. Sa Tagalog niyan, napagpasyahan ko na hindi ko kailanman susukuan o kahit maging malamya man lang sa aking pakikipaglaban sa aking sariling mga katiwalian, gaano man ako hindi nagtatagumpay. Mga kapatid, maraming beses tayong hindi magtatagumpay sa pakikipaglaban sa kalamigan at kalamyaan. Ang tanong dito, willing ba tayo to continue? Nawa itong resolution ni Jonathan Edwards na ito na kahit pa gaano tayo ka-unsuccessful sa ating striving, let us never cease to strive dahil katulad ng binanggit ko sa pangatlong beses na hindi papayag ang mundo ang iyong laman at si Satanas na matalo sila. So wag ka rin papayag. Pero, mga kapatid, madali natin pagtampulan itong new generation na to. Madali nating kutsain at asarin. Pero mga kapatid, nawa makita natin effect na lang ito. Meron kasi yung cause bakit sila nagkaganyan. Alam nyo anong cause? Yung nakalipas na henerasyon. Diyan tayo dadalhin ng pangalawa nating punto. Yung una, yung pagkalimot ng bagong henerasyon. Pangalawang punto, pagpapabaya ng lumang henerasyon. Ulitin ko, effect na lang yung nangyaring pagkalimot ng lumang henerasyon, ay ng bagong henerasyon, ang cost talaga nun ay yung pagpapabaya ng lumang henerasyon, yung mga nauna sa kanila. At uulitin ko, yung elders na binanggit dito sa verse 6 to 9 ng chapter 2, buhay pa sila sa chapter 1. Partakers sila nung paglabag sa utos ng Diyos at pagkompromiso sa mga kanineo. Partakers sila nun. Dahil nag-compromise sila at hindi sila sumunod sa utos ni Yahweh,
Yung new generation na umusbong after them, tinularan lang naman sila dahil sa kanilang unfaithfulness. Ngayon, di ba meron tayong Confession of Faith, di ba? 1689, London Baptist Confession of Faith. Alam niyo ba na merong Confession of Faith din ng Israel? Yung tinatawag nilang Shema Yisrael. Narinig na natin ito. Shema means hear, pakinggan. Di ba yung sinasabi doon na kanilang confession sa Deuteronomy 6, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yan ang kanilang confession of faith. At gusto kong bumuklat tayo lahat dyan sa Deuteronomy chapter 6. Pag-aralan natin yung kanilang confession na iniutos sa kanila ni Moises na kailangan daw nilang saysayin sa kanilang sarili pagpasok nila sa lupang ipinangako. Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 7. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, si Moises yung nagsasalita, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. So ano sabi ni Moises? Ito yung laws na kailangan nyong gawin pagpasok ninyo sa Canaan, sa land of promise. Verse 2, ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y inyong susundin, hahaba ang inyong buhay. So anong utos? Etong law na to para sa inyo, para sa mga anak ninyo, and for the coming generations. Kailangan nyo pa rin ito dahil pag tinupad nyo itong confession na ito, ano mangyayari? Hahaba daw ang kanilang buhay. Now verse 3 sabi, kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy sasagana kayo at dadami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito na yung Shema sa verse 4 to 5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. So nakita natin, saysayin daw nila ito. Dapat daw nilang maging confession. Dahil pag tinupad nila itong confession na ito, magiging matagumpay at masagana sila sa land of promise, sa promised land, sa Canaan. Inutusan din silang ituro ito sa mga susunod na generation. Pagpasok nila dun sa lupang pangako, talon tayo ng verse 7 to 8, dito sa Deuteronomy 6 pa rin. Verse 7 to 8, sabi ni Moises sa kanila, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. So nakita nyo, ituro nyo sa mga anak ninyo, ilagay ninyo sa pader ng bahay ninyo, alalahanin nyo bago kayo matulog sa gabi, alalahanin nyo pagising nyo sa umaga. Verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong mga noo. So ibig sabihin, ang utos sa kanila ng Diyos, never, never, never forget this truth. And teach this truth to the coming generation, to your kids, to your children, and to the coming generation. Yan yung utos. Pero, pagbalik natin sa teksto natin, may generation na hindi kilala ang Panginoon. So, sinong pumalpak sa pagtuturo? Sinong nagpabaya sa tamang pagtuturo? Yung lumang henerasyon. Di ba? Kasi kung naging tapat sila sa pagtuturo, sa tingin nyo ba may uusbong na bagong henerasyon na hindi kilala ang Diyos? The fact na hindi nila tinupad yung utos sa kanila sa Shema Yisrael, sa Deuteronomy 6, the fact na bumagsak dito sa Judges chapter 2 yung Israel, yung henerasyon na to, wala nang pagkakilala sa Diyos, ibig sabihin hindi nila nasunod yung utos ni Israel sa kanila. Sila yung mga elders na kausap sa Deuteronomy 6. Anong rason sa tingin ninyo bakit hindi nila naturuan ng maayos yung kanilang mga younglings? Deuteronomy 6 verse 6. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Paano daw nila magagawang ituro ito sa mga younglings nila, sa children nila? Kung nakatanim ito sa kanilang puso. Bakit hindi nila naturo? Hindi kasi nakatanim sa puso ng bayan ng Israel, yung mismong Shema. Paano nila ituturo ang isang katotohanan na sa puso nga mismo nila hindi nakatanim? Malamang hindi nila ito aalalahanin bago sila matulog. Malamang hindi ito yung una nilang alala pagising nila sa umaga. Hindi nila ito ipupulupot sa kamay nila at itatali sa kanilang noo. Kasi sa puso nga nila, wala eh. External na lang yung mga bagay na yun eh. Yung inward, wala. Kaya hindi nila ito naturo faithfully doon sa generation. So again, effect na lang yung irreligiosity ng new generation. Effect na lang yun ang cause
yung kalamigan ng previous generation. Yung pagpapabaya ng dating henerasyon. Naging passive sila, irresponsible sa pagtuturo dahil sila mismo ay malamlam at matigas ang puso. Anong patunay dyan na nagpabaya sila? Ang patunay dyan, yung previous nating pag-aaral. Nagpabaya sila na maging huwaran. Di ba sa chapter 1, buhay pa yung mga elders? Sila mismo sa chapter 1, sila yung nagkompromiso dun eh. Sila mismo yung pumutol ng hinlalaki ni Adoni-Bezek, sila mismo yung nag-perform ng Code of Hammurabi unless na Torah yung imbis na Torah yung kanilang sundin, Code of Hammurabi yung ginawa nila. So bata pa yung generation na to, nakita nila yung mga ninuno nila, yung mga elder nila, hindi naman sumunod kay Yahweh, nagkompromiso pa sa mga kanineo, yung malamang sa malamang, magiging tapat sila. Malamang gagayahin nila yung nakakatanda. Kasi sila mismo, mga kapatid, nagpabaya silang maging huwaran. Anong resulta nito? Yung pagpapabaya ng lumang henerasyon sa tamang pagtuturo at pagpapabaya nila na maging good example sa kanilang future generation. Anong naging resulta? Chapter 3 verse 6. Basahin natin. Chapter 3 verse 6. Kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging mga asawa nila at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. So anong result? Willingly, ino-offer na nila yung anak nila sa mga kanineo. Wala nang pwersahan dito, wala nang threat. Sila mismo, ino-offer na nila sa mga pagano yung sarili nilang mga anak. You see? Dahil sa kapabayaan ng lumang henerasyon, yung mga generation after them, twisted na yung pananampalataya. Wala nang pagkakilala kay Yahweh. Di ba alam natin yung verse sa Proverbs 22 verse 6. Mga parents, alam na alam ninyo ito. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. May rendition si Charles Spurgeon dyan. Sabi niya, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Palakihin mo ang bata sa tamang landas na dapat niyang lakaran, pero siguraduhin mong ikaw mismo ay naglalakad sa laro mo. Diyan pumalya ang Israel. Kaya pumalya din ang sumunod na henerasyon. Anong makapansin natin doon sa unang dalawang punto natin, mga kapatid? Napakamasalimuot no? Kapalpakan sa kanan, kapalpakan sa kaliwa, kapalpakan sa likod, sa harap, sa palibot, puro kapalpakan, kapabayaan, kawalan ng pananampalataya, pagtalikod, kasalanan. Anong pag-asa sa lahat ng kapalpakan na ito? Itong pag-aaral ba natin ito ay talagang gloomy and hopeless na lamang? Merong pag-asa na pinrovide ang Panginoon sa salitang ating binasa. Tunghayan natin sa verse 16. Verse 16, chapter 2. Sabi dito sa verse 16, ngunit, but, nevertheless, kaya nga, gayon pa man. Hindi ko alam anong translation niya sa mga verse, sa mga Bible ninyo, pero that's the first word doon sa verse 16. Nevertheless. But, kaya nga. Kaya nga ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Nevertheless. Kahit na makakalimutin itong new generation at pabaya itong old generation, nevertheless. Ano sabi ng teksto? Ang Panginoon ay nag-aahon ng hukom para sa kanila, para sila'y iligtas. Ano makikita natin doon? Wala palang amount ng unfaithfulness ang past generation and new generation. Wala silang unfaithfulness na pwedeng ipakita, na pwedeng mag-suppress sa mercy ng Diyos, na pwedeng magpatigil sa pagbuhos ng Diyos ng awa sa sangkatauhan. Kailan ba dapat tinuldukan ng Diyos ang sangkatauhan? Diba? Genesis chapter 3 pa lang. Dapat ang Bible, 3 chapters lang. Genesis chapter 3, tapos na dapat ang Bible. Makatuwiran ng Diyos na tapusin ang sangkatauhan doon pa lang. Pero hanggang ngayon, buhay pa tayo, mga kapatid. Testimonya yan sa katapatan ng Panginoon sa kanyang habag. Isang salita lang, spelled every difference na pwede nating makita dito sa chapter ito. Makasalanan ng Israel, makasalanan ng mga tao ng Diyos, ngunit tapat ng Diyos sa tipan niya kay Abraham.
Makasalanan ng Israel, ngunit walang kawasan ng awa ng Diyos. Napakarami man ng pagsalansang ng kanyang mga tao. Makasalanan ng Israel, ngunit walang makakabatid ng lawak, ng taas, at lalim ng habag niya sa mga tao niya, kahit patuloy man silang magkasala. Kaya mga kapatid, let's praise God just for this one word. Nevertheless, but, ngunit. Ibig sabihin kahit anong kasalanan natin, there's no amount of sin that we can perform to overwhelm the mercy of God. Kanina sinabi ko, tatanghayan natin yung bigat ng verse 1 dito sa chapter 2. Ano yung pangako ng angel of the Lord sa verse 1 ng chapter 2? I will never break my covenant. Right? Hindi ko kailanman sisirain ang aking tipan sa inyo. At paano nakipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanilang ninuno? Si Abraham. Para maunawaan natin ganito. Halimbawa kami ni Brother Jake. Meron kami ni Brother Jake usapan tungkol sa lupa. Meron kaming usapan itong 30 hectares na lupa. May kasunduan kami dito ni Brother Jake. Di ba sa history nating mga Pilipino, may tinatawag na sandugo? Para mapagkasunduan yung isang bagay, hihiwain ko yung aking risk, hihiwain din ni Brother Jake yung kanyang risk, patutuluin namin sa isang mangkok. So magsasama dun yung dugo namin, patunay na nagkakaisa kami sa pangako, tutuparin namin. Yung tawag doon sandugo. Yan yung mga Pinoy. Pero, yung ancient Israel, hindi sila ganun magkasundo. Nagkakasundo sila sa pamamagitan ng ganito. Kaming dalawa ni Brother Jake, may kasunduan kami sa 30 hectares. Ang gagawin namin, magpuputol-putol kami ng katawan ng mga hayop. So baka, hahatiin namin sa gitna. Kambing, hahatiin namin sa gitna. Tupa, hatiin namin sa gitna. Ibon, hatiin namin sa gitna. Tapos lalakad kaming dalawa sa pagitan ng mga pinagputol-putol na katawan na yon. Bilang tanda na siniselyuhan namin ng sarili naming buhay yung mga dugo. Bilang tanda na pag merong sumira sa usapan naming dalawa, sirain ko yung usapan namin o sirain ni Brother Jake yung usapan niya sa akin, mamamatay kami katulad ng mga hayop na pinagputol-putol namin. Ganyan nila selyuhan yung kanilang kasunduan. Now, anong sabi ni Yahweh sa chapter 2 verse 1? I will never break my covenant na aking isinumpa sa inyong mga ninuno, doon kay Abraham. So balik tayo doon sa kanyang tipan kay Abraham. Di ba anong tipan ng Diyos kay Abraham? Gagawin kitang dakilang lahi sa pamamagitan ng iyong binhi, hindi mga binhi. Sa pamamagitan ng iyong binhi, pagpapalain ng buong mundo, ang lahat ng bayan. At paano sinelyuhan ng Diyos yung tipan niya kay Abraham? Inutusan niya si Abraham kumuha ng baka, hatiin sa gitna. Inutusan niya si Abraham kumuha ng tupa, hatiin sa gitna. Ng kambing, hatiin sa gitna. Malibal nandun sa ibon, hindi hinati sa gitna yung ibon. Hindi ba't kung nakipagtipan si Yahweh at si Abraham sa isa't isa, dapat silang dalawa yung lalakad sa gitna nun, katulad ng illustration ko sa amin dalawa ni Brother Jake? Hindi ba? Pero ano nangyari? Pinatulog ng Diyos si Abraham. Tapos siya lang mag-isa yung lumakad. Si Yahweh lang mag-isa. Nung tulog si Abraham, lumakad si Yahweh mag-isa doon sa pagitan ng mga pinagputol-putol na hayop. Anong significance nun? Ibig sabihin, unilateral agreement ito na pag may isang lumabag sa kanila nung usapan, hindi mamamatay si Abraham o ang mga descendants si Abraham. Sinong mamamatay? Yung Diyos mismo. It is a promise of God na pag merong nag-breach ng kanyang covenant, He Himself will die. Yan ang promise ni Yahweh. Sabi dito sa Psalms chapter 89 verse 34, ang tipan ko sa kanya di ko sisirain, ni isang pangako di ko babawiin. God cannot be a liar. He cannot lie. Sinabi niya na pag may nag-breach daw ng covenant, mamamatay siya. Through that promise. And clearly, sa verse 1 pa lang, sinira ng Israel yung promise. Sinira niya yung tipan. So dahil ang Diyos ay hindi pwede magsinungaling, anong conclusion? Dapat mamatay ang Diyos. Dahil sa kapalpakan ng bayan ng Israel. Saan natin makikita ang katuparan ng pagkamatay ng Diyos na yan? Hindi ba't sa bagong tipan? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Tinupad ang lahat ng utos ni Yahweh. Umakyat sa krus ng Kalbaryo. Sinalo ang galit ng Diyos sa bayan niya. Namatay ng isang kamatayang hindi siya karapat-dapat. Siya ang namatay para sa kasalanan ng kanyang bayan. Siya'y namatay, nabuhay muli.
Umakyat sa trono ng Diyos at pinangako niyang siya'y babalik. At may pangako siya na kung sino mang manampalataya sa Kanya ay makakatamo ng kapatawaran sa kasalanan nila, gaano man ito karami. Yan ang pangako ng Diyos. Nakita natin dito pa sa Book of Judges. Hindi naging malinaw agad. Itong mga hukom na inaahon ng Diyos, mga hukom na may mga sarili-sariling kapalpan. Mga hukom na may sarili-sariling kasalanan at namamatay din. Pero pagdating natin ng bagong tipan, merong inangat ang Diyos na isang hukom, isang pinal na hukom na hindi nagkakasala at hindi pwedeng mamatay. Si Jesucristo, ang pinal na katuparan ng kanyang tipan. Kaya pagdating natin sa Lord's Supper, anong sinasabi ni Kristo? Doon sa Last Supper, "This is the blood of my covenant." At yun din dapat ang maalaala natin tuwing tayo naglo-Lord's Supper. We are remembering the promise of God from the Old Testament to the New Testament. Si Kristo ang pinal na pagsasakatuparan ng pangakong pagliligtas sa bayan ng Diyos mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayang buhat nito. Kaya anong mensahe yan sa'yo kung wala ka kay Kristo? Mensahe yan sa'yo, strive as you must. Kahit anong gawin mo, wala kang maliligtas. Could your zeal no respite know? Could your tears forever flow? Tears for sin could not atone. Christ must save and Christ alone. Walang ibang pag-asa malibang kay Kristo. Kaya kung nakita mong makasalanan ka ngayong umaga, manampalataya ka na kay Kristo. Walang ibang pag-asa. Meron ng daan na binigay ang Diyos sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang anak na si Jesus. Manampalataya ka sa Kanya. Bilang pangwakas, nais kong himukin ng bawat isa sa ating mga nananampalataya kay Kristo. Katulad ng binanggit ko kanina, itong teksto na to ay tinatawag tayong lumaban. Tinatawag tayong makibakat, makipagdigma. Kaya nawa, labanan natin ang udyok na hanapin lagi ang ginhawa. We are not made to be comfortable. Lalong-lalo yung mga lalaki. Tayo mga lalaki. We grow by responsibility. At ang responsibility doesn't come in a vacuum. Magte-take initiative tayo. We will refuse comfort. Learn new crafts. Maging responsible churchman ka. Gumawa ka ng mga bagay na sa tingin mo hindi mo kayang gawin. You will not grow in your couch. Tinatawag din tayo ng teksto na ito na labanan ng mga kalamigan ng ating mga puso. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gunita ng Ebanghelyo. Diba? Anong sinabi nung hymnist? Prone to wonder, Lord, I fear it. Prone to leave the God I love. Ganyan ang puso natin. Laging nakakalimot at tatalikod oras-oras. Bawian tayo ng grasya ng Diyos isang segundo, wala nang pag-asa. Kaya anong tuloy niya sa kanyang himno? Take my heart, Lord. Take and seal it. Seal it for thy courts above. Nawa yan din ang panalangin natin. Kunin nawa ng Diyos ang ating mga puso at selyuhan para sa kanyang kapurihan nang hindi na tayo makalimot. Kaya mga kapatid, mahina tayo kung hindi natin ipapaalala araw-araw sa ating sarili ang Ebanghelyo, ang balita ng mabuting kaligtasan, wala tayong pag-asa. Nakakapagtaka, may mga kapatiran, nakakalungkot, lilipas ang isang araw, walang gospel recollection. Napakatibay mo naman. You can last a day without reminding yourself all the salvific power of Christ. May it never be. Tinatawag din tayo ng ating teksto na labanan ng pagiging malamya o passive sa ating pananampalataya. Nawa maging good role models tayo. Mga parents, gusto ko kayong kausapin. Kung ang inyong mga anak, paglaki nila sa parehas na taong gulang ninyo, at yung kanilang pananampalataya ay maging refleksyon ng pananampalataya mo ngayon, manahin nila kung anong klaseng Kristiyano ka ngayon, magiging proud ka kaya sa anak mo? Matutuwa ka kaya sa kung anong klaseng Kristiyanong anak mo, kung paano mo pinalaki, kung magiging katulad mo siya sa pananampalataya. Hindi ko alam kung may habit ka ng prayer, may habit ka ng Bible reading. Pero kung manahin niya lahat yan, masabi mo kaya ang anak mo is strong in the faith? Now, kung alam natin sa puso natin na hindi tayo good model as Christian sa ating mga anak, tulungan tayo ng banal na Espiritu mag-repent at ayusin ang ating mga daan. At message din to sa mga singles. Nawa, kung anong klaseng Kristiyano ko ngayon, lumakad ka sa paraan na nanaisin karan din ng iyong mga sariling anak in the future.
Labanan din nawa natin mga kapatid ang tukso ng kawalan ng pagpapahalaga sa mga tinatamasa nating pagpapala. Diba, itong bayan ng Israel, hindi nila, na-harvest nila yung benefits, yung comforts ng previous generation, pero they took it for granted. Hindi nila nakita kung paano itong pinagsumikapan ng kanilang mga ninuno sa panahon ni Josue. Ganun din tayo hanggang ngayon. Kanina, umawi tayo ng hymno. Alam niyo ba, pag pinag-aralan natin ng church history, yung ating isa sa drafters ng 1689 London Baptist Confession of Faith, Benjamin Keach, fought a decade-long battle para lang magkaroon ng hymno di sa church. Merong panahon ang pagkanta ng hymns sa church ay tinuturing na distraction sa worship. Benjamin Keach begged to differ by the scripture. Nakipaglaban siya at yung church niya sa Horsley Down ni England talagang sumalubong ng samut-saring pakikipaglaban theological. Nauwi pa sa church division, pero nanatiling matibay si Benjamin Keach sa kanyang conviction. Hence, meron tayong hymnody. Pero anong ginagawa natin? Na-appreciate ba natin yung effort ng ating mga ninuno? Ng ating mga particular Baptist na forefathers? Di ba, pag may hymn singing nga, nagkukwentuhan lang minsan sa likod, nagsuscroll sa cellphone. O kaya, tinotonohan lang natin, we don't really sing it from the heart. Negligence ng mga blessings na tinatamasa natin. Even this Bible, this book is a bloody book. Kung alam lang natin kung paano naghirap sila John Wycliffe, Martin Luther, ang mga reformers, para lang mahawakan natin itong Biblia na most open app sa ating phone. Negligence of privileges. Kaya nais ko kayong iwan ng isang talata. Sinabi ni Apostol Pablo kay Tito o kay Titus sa chapter 2 verse 14. Sabi ni Pablo, si Hesukristo, hinandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo mula sa kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti, zealous for good works. Kaya ito ang panalangin ko sa ating lahat, mga kapatid. Panalangin ko sa ating iglesia, naway maging isang iglesia tayo na maalab, masigasig at matibay sa Ebanghelyo. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, salamat dahil nakita namin sa iyong salita na kahit kailanman, O Diyos, ay hindi namin kayang tiklopin ang pagbuhos mo ng awa mo sa amin. Wala kaming kasalanan na pwedeng kathain, na pwedeng magpatigil sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos. Salamat sa lahat ng ito. Mangusap ito nawa sa aming lahat. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.